Yan. So sabi ni ni Mentor Raymar, Mentor Norman, Mentor Mary Jane, Mentor Rose Axel, grabe to. Speaker na, gusto pa rin. Mentor Mark, Mentor Alvin, speaker na din to Mentor Lloyda, Mentor Wendy, ayan marami no. And ayan, nagtuloy-tuloy pa, marami talaga. So anyway, once again, alam mo, mentors, maganda pag may mga leaders kayo kahit bago, i-encourage nyo na talaga na mag-present na rin sila. And speaking of that, please cascade the links, lalo na sa mga leaders nyo na wala pa dito. Yung mga tina-target mo na ko, dapat mag-present na to. I-cascade mo yung link, bigay mo sa kanya, sabihin mo plug in siya. And while waiting mga mentor, eto, ano muna tayo? Story time muna tayo. Kwentuhan muna tayo para masaya. Ayan, so ito po yung story ni Mr. Professor at saka ni Mr. Boatman. Alam niyo na ba yung story na to? So ito po yung story ni Mr. Professor at ni Mr. Boatman. One time, merong isang professor na kailangan niyang tumawid sa kabilang island. And para makatuwid siya syempre sa kabilang island, kailangan sasakay siya sa isang bangka, di ba? So, kinailangan niya si Mr. Boatman. So, sabi niya, Mr. Boatman, patawirin mo ako sa kabilang island kasi nagmamadali ako, busy ako, at may appointment ako dun. Sabi ni Mr. Boatman, ay, sir, let's go. Oh, ganun. Excited na excited si Mr. Boatman. Nakangiti siya. Yung ngiti niya hanggang tenga. Ganun kalupit yung ngiti niya, mentors. Tapos, eto na. Si Mr. Boatman, habang nag-e-enjoy si Mr. Boatman sa pagsasagwan, medyo na-bore si Mr. Professor. So sabi ni Mr. Professor, Mr. Boatman, are you good in English? Ginanon, are you good in English daw? Biglang kumamot ulo si Mr. Boatman kasi sabi niya, Sir, sorry sir, pero grade 2 lang kasi ako, hanggang grade 2 lang po ako ang tinapos ko. Hindi po ako very good sa English. Nadismaya si Mr. Professor, mentors. Ang sabi ni Mr. Professor, you miss 1/4 of your life. Ginanon. So natakot bigla si Mr. Boatman. Nakakamatay pala pag hindi ka magaling sa English. Ginanon. Kaya sabi niya, naku, bilisan ko ng pagsasagwan. Ngayon, na-excite naman din tong si Mr. Professor. Sabi niya, Mr. Boatman, ng kanti ulit. Sabi niya, Mr. Boatman, are you good in history? Sabi, history? History talaga? Sabing ganun. Sabi niya, sir, sorry, talagang grade 2 lang po tinapos ko. Hindi po ako magaling sa history. Sabi niya, you miss another 1/4 of your life. Oh, mentors, magkano na yon? 1/4 plus 1/4 equals 1/2. Nakakalahati na yung buhay ni Mr. Boatman. Nakakamatay pala tong history din na to. Kaya binilisan, sobrang binilisan niya na po. So ngayon si Mr. Professor, dito pala bumibili si Mr. Boatman. Sabi niya, Mr. Boatman, are you good in mathematics? Ganon sabi. Sabi niya, grabe, butil-butil pawis ni Mr. Boatman. Sabi ni Mr. Boatman, sir, sorry po talaga sir, pero grade 2 lang tinapos ko. Hindi po ako magaling sa math, pero kaya naman kitang suklian ng tama. Ganon sabi. Sabi niya, no. You miss another 1/4 of your life. So, ilan na yon? 1/2 plus 1/4. 3/4. Isang 1/4 na lang, tigoks na siya. Di ba? Kaya naman, eto na. Nung sobrang binilisan niya ng sobra, as in binilisan niya talaga. Malapit na sa may, sa shore, sa kabilang dako. Alam mo, ang nangyari, maghihirit pa sana tong si Mr. Professor eh. Mr. Boatman, gumano na naman. Sa sobrang takot ni Mr. Boatman na ikakamatay niya na to, alam mo ginawa? Tinaob ang bangka. Tinaob niya yung bangka. Alam niya itsura nila, ito na sila ngayon. Pakita ko sa inyo. Ayan. Alam mo, sabi ni Mr. Professor, help. Gumaganon-ganon na siya. Eto naman si Mr. Boatman, pa-chill-chill lang. Kita niyo, chill-chill lang siya. Alam mo, sabi ni Mr. Boatman, Mr. Professor, marunong ka bang lumangoy? Alam mo, sabi ni Mr. Professor, help, no. Alam mo, sabi ni Mr. Boatman,
you miss one whole of your life. 'Di ba? Anong point ng story? Nako, kailangan talaga magaling ka din pala mag-swim. So dito sa business na natin mentors, start po natin no, na alam ko, of course, marami po tayong alam sa business. Maybe yung iba sa inyo mas marami pang alam sa akin sa business kasi syempre mas nauna po kayo. Pero always remember, yung knowledge mo po na yan, kailangan sabayan mo po rin ng skills. Bakit? Kasi yung skills na yan, if i-add mo yung knowledge at sa skills na yan, yan yung nagke-create ng production. Sino dito sa inyo yung gustong magkaroon ng malupitang production, yung talagang magkakaroon ka ng wow, massive pay-ins, everyday pay-ins, ganun. Yung nakokontrol mo yung income mo. Sino nga? Type mo nga sa chat box natin, I am. Yan, sino? Sino yung gustong ganun? Ayan, Mentor Norman, Mentor Rose Axel, Mentor Loida, Mentor Mary Jane. Sino pa? Wala na. Sila lang. Okay, sila na yung magkakaroon ng malaking kita. Ayan, sinundan pa. Mentor Raymar, Mentor Pau, Mentor June, Mentor Mel. Siyempre naman, lahat naman po tayo, di ba? Lahat po tayo gusto natin ng malupitang production. Kaya nga po, pag-uusapan natin tonight, no, is how to present. Naku, napaka-basic naman yan, Mentor Shin. Kaya nga po, mentors napaka-basic ang question bakit hindi pa nagagawa ng iba. 'Di ba? So ito po yung isa sa mga skills na dapat talaga matututunan mo ngayon pa lang. As early as now, dapat ASAP matutunan mo agad 'yan. So anyway, ano ba yung advantages ng marunong ka mag-present? Bakit kailangan mong mag-present? Number 1, walang naging top earner na hindi nagpe-present. Wala. 'Di ba? Always remember this is a copy business. Sabi nila, gusto mong kopyahin ang resulta ng mga mentors mo. Kailangan kopyahin mo din kung ano yung ginagawa nila. So in short, kung nagpe-present sila, dapat ikaw nagpe-present ka din kasi gusto mo nga din na magkaroon ka ng malaking income, 'di ba? O sino po dito sa inyo na gusto maging top earner? Ayan. Type mo nga sa chat box natin, type 1. Gusto ko maging top earner mentor. Always remember, may nakatingin sa taas. Kaya mag-type ka na. Yan, no? Ang dami gusto maging top earner, di ba? Lahat naman tayo gusto natin maging top earner. So in short, kailangan you should take the first step to unlock the greatness inside you. Kailangan mo yan. So in short, kung ito yung isang bagay na makakapag-unlock sa malaking grupo na hinahangad mo, why not, di ba? Kaya kailangan dapat hindi pala tayo iwas ng iwas sa mga mentors natin pag sinasabihan ka na, mens, kailangan mag-present ka na. 'Di ba? Dapat pala, yes, mens, aralin ko na agad. Yun dapat ganun. Kasi isipin mo ha, ang tawag sa'yo ano? Agent of hope. 'Di ba? As agent of hope, okay lang ba na kung agent ka, wala kang alam sa hope na sinishare mo? Hindi pwedeng ganun. Paano ka makakapag-share ng life nun sa ibang tao pag hindi mo alam yun? Kaya kailangan dapat as agent of hope, dapat ikaw mismo, alam na alam mo yung business mo. Parang kagaya lang nito, nakatry ka na bang naka-encounter ng ahente sa sasakyan? Example, nangangarap ka magkaroon ng sasakyan, pumunta ka sa kasa, syempre gandang-ganda ka sa sasakyan, ikaw pa naman detailed ka na klase na person, tinanong mo yung agent, ano ba to, matic ba to, manual? Tapos sabi, wait lang po, tanungin ko po kung matic yan, manual. Parang manual ata to. O, di ba? Parang ikaw naman din, dudang-duda, ano ba tong agent na to? Di ba? Nag-gets na mentors. So, pero eto na, pumasok ka ulit sa kasa, meron kang isang nakausap, tapos, nung pagbasok mo, grabe, lahat ng details ng car, alam na alam niya. Di ba? Yung tipong, eto pa ma'am, at eto pa, at eto pa. O di ba? Yung tipong, wow naman tong, galing-galing naman ng agent na to. Question, saan ka kukuha? Yung sa agent 1 na parang hindi alam ko anong gagawin o yung sa agent 2 na talagang, eto pa yun. Eto po yun ma'am. Ayan, saan ka? Agent 1 o agent 2? Pa-type nga sa chat box, 1 or 2. Sino yung pipiliin mo? Ayun, Mentor Rose Axel, syempre 2 daw yung second, yung talagang ito pa, at ito pa, 'di ba? Dapat talaga mentors, 'di ba? In short, ikaw din. Ganon din sa business natin. Kaya ayan, na sabi ni Mentor Melky, dapat ganon tayo kasi nga this is your business, 'di ba? And always remember dapat daw you need to present kasi nga it's being accountable in your I am business. Always remember that this business is your business. This is not the business of your mentor. Syempre, meron din siyang system from her down the line, from him down the line. Pero yung system mo, ikaw down the line. So you have to take ownership of your business. Kailangan hawak mo yan. So in short, ikaw din yung magpapabilis ng resulta mo at ikaw din ang magpapabagal ng resulta mo. Alam mo, mentor, sa totoo lang, habang tinatanggihan mo yung mga skills na
na pinupush sa'yo ng mentors mo, sa totoo lang, tinatanggihan mo din yung bilis ng resulta na dapat meron na sa negosyo mo. Just like sa totoo lang, eto ha, share ko po sa inyo, yung pagpe-present, alam niyo naman 'di ba yung direct mentor ko po, si Mentor Mitch, 'di ba? Alam niyo po ba, isang beses lang po ako nagpa-present kay Mentor Mitch. Yan po yung isang beses lang po na siya yung nag-present sa client ko. The rest, ako na po ang nag-present. Ganon kabilis ko po inaral yung business. Bakit? Naniniwala kasi ako, if you're going to learn the business fast, you're going to earn fast. Ako mentor, gusto kong kumita agad. Kaya naman, binilisan ko agad na inaral yung negosyo. Hindi mo naman din kailangan na perfect ka. Well, in fact, nung nagpe-present ako, one-on-one ko naman din ginagawa at first kasi para pinagpa-practice ko yung sarili ko. May mga times na ay parang hindi ako magaling dito. So na-check ko na agad, na-adjust ko na agad yung sarili ko. So in short, mas mabilis talaga yung resulta mo pag ikaw talaga mismo yung may hawak at mas nakaka-build ka ng team doon. Kaya ngayon, mentors, kung ikaw nangangarap ka ng malaking team, kailangan you should take hold of the ownership talaga na kailangan pala gawin ko na ito ASAP. Kasi parang ganito lang yan. Gusto nyo ba ng leaders na under sa'yo na sobrang gagaling mag-present? Gusto nyo ba ng ganon? Type 1 nga, kung gusto mo ng ganon, yung may mga leaders ka na sobrang galing mag-present. Under sa'yo, di ba? Ikaw yung, kumbaga, sa team mo, lahat ng mga under sa'yo, ang gagaling mag-present. O, di ba? O, lahat, o, di ba? Marami. O, so dapat ngayon pa lang ikaw muna, galingan mo na. Kasi copy business din yan sila. Paano sila magiging magaling mag-present kung ikaw mismo hindi ka marunong mag-present? Di ba? Ito din. Sino dito sa inyo yung gusto ng mga leaders na ang sisipag mag-invite? Grabe, ang sisipag nila mag-invite. Sino yung gusto ng ganon? Ako gusto ko ng ganon, no? Grabe, yung mga masisipag mag-invite kaysa naman sinisinzone ka. May hugot. Ayan, yung ganon, sino, di ba, mga nagta-type 1 ulit, no? Syempre gusto natin ng ganon. Ito naman yung nakakalungkot. Gusto mo ng leader na ang sisipag mag-invite, pero ikaw mismo, hindi ka marunong mag-present. 'Di ba? Natatambakan kayo ng invite. Ngayon, hindi nyo naman napapa-join. Bakit? Hindi mo napapresentan. Hindi ka nakaka-assist sa leader mo. Hindi forever na mag-aasa ka sa upline mo. Always remember, hindi lang ikaw ang downline ng upline mo. Madami kayo. 'Di ba? So, in short, paano mo gag-guide yan kung hindi ka marunong? 'Di ba? Kaya naman dapat mentors, kailangan aralin mo agad mag-present ASAP. Lalo na kung example, mentor, ako lang pa din naman mag-isa ngayon, wala naman akong leader. Naku, mas kailangan mong galingan. Bakit? Meron po akong isang leader na nakilala. Wala po siyang napapa-join. Wala din po siyang nai-invite. Wala. Alam mo ginawa niya po? Nag-focus sa presentation, gumaling mag-present. Minsan, nagpe-present pa siya sa cross-line, hindi niya kagrupo. Alam mo nangyari? Sobrang gumaling sa business presentation. After nun, no choice. Nagkaroon siya ng isang invite lang. Manghang-mangha, hangang-hanga sa kanya. Ano nangyari? Napajoin niya yon, yung taong na yon, sa sobrang excited siya na, ay, ang galing ng mentor ko mag-talk. Ngayon, mag-i-invite ako, naghakot, nag-pay-ins, nakabuild siya ng grupo. Nakita nyo? Make sense? Importante talaga na marunong kang mag-present. So you need to step up para sa negosyo mo because the moment you're going to step up, you can share the business anytime and anywhere, di ba? Madadala mo yung negosyo mo. You have the full control of your business. Bakit this time? Alam na alam mo kung paano siya gawin, di ba? So kailangan talaga no na magpe-present. So question mentors, after this mentoring, ready ka na ba or okay ba na na this time mag-take ownership ka sa inyong business? This time ikaw na yung magpe-present. Aaralin mo nang mag-present. So declare mo na yan. Ngayon pa lang type mo sa chat box natin, I am the best speaker. Yan, kasi lahat ng speaker na nag-uumpisa, syempre nag-umpisa yan sa pagsubok, 'di ba? Pag-practice. So type mo diyan sa chat box, I am the best speaker. Yan, I am the best speaker. Sabi ni Mentor Neil, Mentor Norman, I am the best speaker. Yan, declare mo na yan. Mentor Raymar, I am the best speaker. Mentor Lloyd, I am the best speaker. Yan o, di ba? Dapat ganyan. That's the spirit mga mentors. I am the best speaker. Dagdagan mo pa minsan, I am the best speaker in the world. Oh, di ba? Galing, di ba? Kaya kasi kailangan yun. So, eto na. Always remember this. A comfort zone is a beautiful place.
but nothing ever grows there. Minsan 'di ba parang, "Ay mentor okay lang 'yan, ikaw lang muna mag-present, nahihiya pa ako, hindi pa ako gano'n kagaling eh." 'Di ba? Pero always remember this, oo, nakakapagpa-join yung mentor mo, puwedeng gano'n, nagkakaroon ka ng grupo, pero iba talaga 'pag ikaw na mismo yung nagpe-present kasi hanggang diyan lang 'yan, may limit 'yan eh. In short, nakakapagpa-pay-in ka pero hindi ka nakaka-build ng grupo. So always remember na kailangan labas ka sa comfort zone mo because great things never came from comfort zone. In short, you have to overcome your fears na meron ka. Yan, the comfort zone is the greatest enemy of courage and confidence. So kailangan i-overcome mo yan and magugulat ka pag na-overcome mo yung takot mo na ay parang hindi naman kasi ako ganun kagaling mag-present, hindi naman ako ganun kagaling na singgaling ni mentor ganito. Hindi, wala naman nag-uumpisa ng ng sobrang galing agad. Ang importante, mag-umpisa ka na para gumaling ka, 'di ba? So kaya naman let's start. Let's start na po natin na dapat this time magte-take ako ng first step to unlock the greatness inside me. So let's start with the 10 steps on how to present. Okay, paano kaya ikaw magpe-present? First, kailangan attend ka ng unlimited IBPs, unlimited presentations. Ganun dapat yan. Bakit unlimited? Parang ganito kasi yan eh. Nung nagsa-start din ako na nag-aaral ako mag-present, sabi ng mentor ko sa akin dati, sabi niya, Shin, dapat kung gusto mong gumaling mag-present or gumaling na speaker, kailangan attend ka ng training or presentation 5 times. Sabi niya ganun. Sabi ko, 5 times lang? Sisiu, kayang-kaya. O, attend naman ako ng 5 times. Bumalik ako sa mentor ko, sabi ko, mentor, tapos na, naka-attend na ako 5 times. Sabi niya, hindi 5 times, isang speaker. 5 times kada speaker. So, no meaning, in short, unlimited pala. Diba? Imagine mo, daming speaker, 5 times nung attend ka. Ganon, dapat unlimited kasi. In short, tuloy-tuloy, attend ka dapat ng attend. Kasi dyan ka gagaling. Ayan. So, parang ano lang yan eh. It's as if listening to a song. Doon ka kasi gagaling, doon mo mapafamiliarize, doon mo mamamaster, 'di ba? Pagka nakinig ka sa song. Question, memorize mo agad? Yung song, memorize mo agad? 'Di ba hindi naman? Ano 'yan eh? Gradual 'yan. Saka ulit-ulit mong napapakinggan, ganito yung nangyayari. Parang nakikinig ka sa song, pagkarinig mo, yung parang unang rinig mo, 'di ba? Uy, ang ganda. Na-appreciate mo pa lang siya, 'di ba? Na-appreciate mo pa lang siya. Second mo na napakinggan yung song, ano nangyayari? Alam mo na yung chorus, di ba? In short, marunong ka na sa chorus, pero hindi mo kabisado yung buong kanta. O, next mo napakinggan, ano nangyayari? Medyo alam mo na yung mga lyrics, di ba? Tapos, next naman na napakinggan mo, ano nangyayari? Aba, alam mo na yung kanta, grabe ka. Etong na LSS na, sabi ni Mentor Pao. Next mo na napakinggan yung kanta, ano nangyayari? 'Di ba? Intro pa lang, alam mo na, ay, ganito yan. 'Di ba? Unang track, pakinig mo pa lang, medyo mayabang ka na eh. Alam ko na yung kanta na yan. 'Di ba? Eto matindi. Paano kung unlimited? Ganito yan, mentor. Kahit yung beat, alam mo yung chug chug chaks, chug chug chaks. Break it down. Alam mo. Di ba? Yun dapat eh. Kaya naman dapat unlimited yung pag-attend mo sa mga trainings natin, mentors, and at the same time yung mga presentation. Kasi dun ka gagaling. Yun. So dito, para at least makapag-attend ka, make sure dapat aware ka sa mga official schedules natin. Yung mga IAM business presentations natin, dapat aware ka sa schedule natin. So sa IAM, sa buong company natin, we have Mondays, Wednesdays, and Saturdays. That's 4 p.m. Philippine time. Sa Middle East naman natin, meron tayo 11 p.m. That's Monday to Saturday. Kasi yung Sunday po natin, that's the Sabbath day of the company. So pagdating naman sa mga trainings, that's 8 p.m. So eto, mentors, yung mga presentations natin, meron din tayo sa GGS. I do believe no meron tayo. And meron din tayo every Sunday. Kung mapapansin nyo, dapat familiarize ka sa mga schedules na yan and take note, mentors. Ito po ha, i-save nyo na utang na loob yung Zoom link natin. Kasi paulit-ulit lang yan, yung Zoom link natin. So i-save nyo na para hindi ka rin nakaka-duplicate ka din kasi pagka alam mo yung mga Zoom links natin. So para example, kahit naman hindi mabigay sa'yo ng mentor mo agad, nakakapag-plug in ka pa din. So take hold of the ownership ng business. So dapat ikaw na yan, alam mo na dapat yan, i-save mo na yan kasi hindi nababago yan, yung mga Zoom links natin. Okay?
So, by the way, mentors, eto din, i-remind ko lang po kayo sa IAM training natin, which is 8 p.m. every day. Ayan, Mondays to Saturdays. Eto, minsan may makulit akong leaders nagtatanong ano daw Zoom link minsan. So, remind ko lang kayo ha, this is live on Facebook. So, punta ka lang po sa IAM Worldwide page. Nandyan po yung ating Zoom link. The Facebook link ng live natin. Ayan. So, always remember na kailangan present ka. Kasi, pag present ka, ano nangyayari? If you're always present, ano nangyayari? Parang it's as if araw-araw open yung negosyo mo, 'di ba? Pag araw-araw open yung negosyo mo, anong nangyayari? Eh di araw-araw ka din may benta. Parang ganun din 'yan sa negosyo natin. Kaya dapat araw-araw present ka. Araw-araw dapat bukas yung negosyo mo. So yun po yun, mentors. Always be present and magugulat ka darating yung time, yung akala mo na dati parang hindi ko kaya to, nagiging madali para sa'yo. Bakit? Kasi nga napapaulit-ulit, nagiging chug-chug chaks, break it down. Nagaganon ka na, di ba? In short, nakakabisado mo na talaga. Ayan. So next, kailangan matutunan mo din to. Dapat maging observant ka, mentors. So listen from different speakers. Always remember, magaling at hindi, may matututunan ka. Di ba? Kasi minsan yung ibang mga leaders sa atin, ay gusto ko nang mag-aral ng presentation, pero bantayan ko lang kung si mentor ganito yung magtutok. Dapat hindi ganun. Dapat lahat ng speakers, pakinggan mo. Bakit? Magaling at hindi, may matututunan ka. Parang it's as if eating a fish. You eat the meat, you spit out the bones. In short, yung mga kailangan mo, yun yung gagamitin mo, yung kunin mo. So parang ganito lang yan. Example, nakinig ka ng presentation ni Mentor Shirley, ni Mentor Kat, ni Mentor Precious Grace Capili, ni Mentor Marlon, ni Mentor Mitch. Ayan, lahat-lahat ng mga mentors. Yan, nakinig ka ng mga presentations. Lahat yan, mentors, ang gawin mo, kunin mo yung magagandang lines. Kunin mo. Yan yung tip ko na ano sa inyo. Dapat observant ka. Ay, ang galing ng ano niya. Ay, ganda oh. Pagka nagtutok pala siya, may transition. Yung hindi dapat yung transition niya, next, next, next. Nakaka-encounter na ba kayo ng ganyan? Yung transition niya ng kanyang slide next. Ayan, so dapat ngayon yung transition mo, at least alam mo, like example, pagdating sa transition mo from the product going to opportunity. Sasabihin mo, nakuha ko to kay Mentor Marlon nagustuhan ko yung sinasabi niya that if you're going to have a good product, of course, you're going to have a good business. Ganon. So in short, napasok niya agad yung opportunity. Sabi ko, yung galing. Sinulat ko agad. Ganon yung gawin mo. Be observant, mentors. Kunin mo yung magagandang lines, yung magagandang diskarte ng pag-present. Then, of course, haluan mo siya ng personal touch mo, yung ikaw. Kasi kailangan dapat ikaw pa rin yung nakikita nila. Kasi pag example, masyado mo nang kinapi ng sobra-sobra, nagiging stiff ka na rin. So kailangan halo mo din yung own personality mo para mas maganda. So syempre, imaginein mo yan. Kinumbine mo, ito yung diskarte ni mentor ganito, ganito. Tapos kinumbine mo, plus nilagyan mo ng personal touch mo. Anong lalabas? The best speaker in the world. O, di ba? Yun yung pinaka-goal mo. Kaya dapat maging observant ka. So, ayan ha. Second tip po yan. Ito pa. Third tip. Kailangan ready ka sa mga tools mo. Always remember, pagdating mo sa presentation, para siyang battlefield. In short, ikaw ay isang sundalo, dapat equipped ka. Dapat meron kang shield, meron kang sword, meron kang lahat, kumpleto ka. Armor, complete dapat yan. Bakit? Kasi pag ikaw ay isang sundalo na walang ka-armor, kawawa ka naman. Hindi ka pa nakaporma, talo ka na sa laban, di ba? So kailangan dapat importante kompleto ka din sa business tools. So ready your business tools like Clearbook mo, i-ready mo na yan. So eto kasi dati we are offline, di ba? So sa offline days talaga, this is really important. Masyadong duplicable ito kasi hindi naman lahat may agad, may iPad, may laptop, ayan, di ba? So minsan cellphone tapos maliit pa masyado. So mas maganda na lang may Clearbook ka din, lalo na pagka offline. Ayan, very duplicable po ito. So pagka sa right now naman, kasi syempre nasa online na po tayo, yung iba nagsa-start din sila sa cellphone lang nila. Means okay lang. Okay lang na yung sa cellphone mo as long as ang mangyari, kakayanin, no? Lalo na pag mga one-on-one presentation. So mga one-on-one, kakayanin pa yan. Ang gawin nyo, meron akong isang leader, sobrang ma-initiative. Wala po siyang sobra talaga yung gadget ng phone niya, hindi naman ganun ka-high-tech. Ginawa niya, screenshot niya, chinaga niya, mentors, because this is your business, di ba? Chinaga niya, screenshot niya lahat ng slides at photos. Ganun siya mag-present.
photos, gano'n. So, ibig sabihin kailangan maging creative ka din kasi dapat galingan mo sa negosyo mo. And eto pa, tarpaulin. Invest ka din, mentor, sa tarpaulin. Bakit? Kasi syempre, 'di ba, nagnenegosyo ka na. Naku, nakakalungkot naman, 'di ba, kung nagnenegosyo ka, hindi alam ng mga kapitbahay mo. Tapos eto nangyari, nakita ng ano ng kapitbahay mo yung I Am Worldwide, na presentan siya ng business, nag-join ang masaklap, no, nag-join sa ano sa ibang grupo. Tapos huli mo na lang nalaman, bakit hindi mo kasi pinaalam sa kanila? Dapat at least ipaalam mo din sa mundo na, hello, I am worldwide distributor here. O, di ba? So in short, lagay ka ng tarpaulin sa ano mo, sa gate nyo. So sa akin actually, wala pa akong ganyan. Pero on its way, nag-order na ako, o 'di ba? Kasi nga sabi ko, talagang importante 'yan para alam din ng ating ano, kumbaga mag-share ka din ng awareness sa kapitbahay natin. Ang pinakamasaklap yung kapitbahay mo pa, no. Yun pala yung next multi-millionaire ng ating company. Eh nag-join sa kabila. Nakapalakpak ka, pero wow, congrats. Congrats guys. 'Di ba? 'Di ba? Sayang, sayang. Yan, of course dapat ready ka din dito. Dapat may flyers ka din. And eto din, mentors. Wait lang, parang hindi nakiayon ang aking ano. Ayan, ayan, hindi nga nakiayon. Yan, dapat, eto din, mentors. Ayan, mentors, this is only 30 pesos, the brochure. Alam niyo po ba, marami pong mentors natin na nakakapag-present gamit ang brochure. Maraming pong mentors natin na nakakapagpa-pay-in gamit lang yung brochure po natin. So, maximize po ito. Nabibili po ito sa office 30 pesos, but at the same time, pag ikaw nag-member ka kasi, meron ka ng ganito. So yan. So pwede mong ma-maximize po ito kasi nandyan na po lahat. Kung mapapansin mo po, balik natin. Ayan, nandito na po yung ating mga amazing products. Nakalist na rin po. Nakalist na din even yung ating background ng ating company. So makakapag-present ka na, multi-awarded yung ating company. Even the background of our founders, makikita na po dyan. So even dito, marami po talaga nakakapagpa-pay-in through the brochure lang po. Ayan. So ito din po, this is our new normal. Of course, new normal natin na mga gadgets na kailangan dapat meron ka din ito kasi syempre this is your business. You have to invest on your business. Okay lang naman yan, mentors, na mag-start ka na talagang example, nag-start ka small, but unti-untiin mo. Unti-untiin mo. Bihisan mo yung sarili mo, bihisan mo yung negosyo mo, invest ka sa negosyo mo. Kagaya nito, dapat at least meron kang home office. Ayan, dito sa amin, sa bahay namin, ang ginawa po namin, kinonvert namin yung isang kwarto into a home office. So ito po yung second kwarto po namin, talagang office na lang siya. Kung makikita niyo, 'di ba, ang ganda ng background, ganun po siya. Joke lang, background, virtual background lang pala yan. Yan. So kinonvert namin. Actually napakaganda kasi ang feeling kasi na may ano ka din, may home office ka na separate yung ano mo, yung personal mo din. Kahit nasa bahay ka, nasa-separate yung personal mo sa negosyo mo. So, you mean business, di ba, mentor? So, kailangan, ano mo rin yan. Kung medyo wala ka ng space masyado sa bahay nyo, kahit sa kwarto mo lang, mentor, lagay ka lang ng maayos na table. Then, dyan ka mag-conduct ng business. Mapapansin mo, even nagkakaroon ka kasi na-organize kasi yung utak mo, ang tendency, na-organize din yung paggawa mo ng negosyo. So, ganun yun. Importante yun. Nakakaiwas tamad din po yan. Kasi in short, mindsetting, pag nakaupo ka na sa office mo, dapat nagro-roar ka. Bakit? Lions Worldwide tayo. Okay? So, eto din po, dapat meron ka ding internet connection na good. So, okay naman. Sa umpisa, okay ang data, pero sa totoo lang, mentors, hindi talaga kakayanin. So, you have to invest din talaga sa Wi-Fi. Yan. So, ano yung nakalagay? Converge. Hindi ko alam yan. Dito sa amin, PLDT lang. Ayan. So, ano ka po sa Wi-Fi? Bakit? Kasi ang pangit naman, 'di ba, nagpe-present ka ng business mo na choppy, 'di ba? Napapansin mo rin pag nag-attend ka ng training basta choppy, hindi mo na lang tinutuloy yung presentation. In short, natatamad ka na rin kasi nga choppy. So, invest ka po sa Wi-Fi. This is your business. Imagine mo 'yan, yung 1,500 per month na Wi-Fi na 'yan. Imagine mo ilang milyon ang kaya papasukin 'yan. So, kaya kailangan dapat ikaw munang mag-invest sa negosyo mo kung gusto mo talaga ng malaking kita. Always remember, itong negosyo natin, this is just a 1,000 pesos na negosyo. This is a million
million dollar business, 'di ba, sa networking. So ibig sabihin dapat yung inyong action and inyong pag-i-invest dapat ganun din, naaayon din sa kung paano nakikita yung negosyo natin. Then eto din mentors, pag medyo okay ka na, ayan, kailangan magkaroon ka na rin ng laptop. So invest ka po sa laptop. So nakalagay dito 35,000 to 50,000. But you know what, mentor? Hindi naman kailangan agad, no, na i-copy business mo agad na MacBook. Ako, suggest ko po sa inyo, i-copy business mo yung pag-hit ng incentive. Galingan mo ng sobra para libre, di ba? So ngayon, you can invest sa mga medyo mura lang po na laptop. Naka-scout din po ako kasi tinitingnan-tingnan din namin to. Meron na po tayong matitinong laptop na po at 10 to 15,000. So okay na po siya kasi pang Zoom mo, kasi syempre iba talaga 'di ba pagka nagdi-discuss ka ng business, ang ganda ng background mo, nagdi-discuss ka ng business, ang ganda ng presentation kasi mas maayos siya kasi marami kang nagagawa sa laptop na hindi mo siya nagagawa sa mobile gadgets mo lang. Yun. So are you learning? Ito pa, mentors, ha? Invest ka din sa ring light. Yan, kung mapapansin nyo, di ba, ang wow, ang linaw ng itsura ko. It's because meron akong ring light. Imagine niyo kung wala akong ring light, ang dilim ko din, mentor, don't worry. Parang kagaya din ng sa inyo. Yan, so invest ka din po sa ring light kasi iba talaga pag maaliwalas yung mukha ng mga nakakausap mo, di ba? So darating sa time, ikaw na rin yung mag-present. Siyempre, kulot ka eh. Kulot din ako. Please, mentors, permission to mute lang po. Ayan, medyo nagalit po si joke lang, men. So, ayan, dapat mag-invest ka din sa ring light para, so yun nga sabi ko sa inyo, dapat maliwalas din, di ba? Kasi syempre, ikaw din mismo pag maganda yung graphics, di ba, mas nakakaaliw tingnan. Nakakaaliw. So, ibig sabihin, mas maganda yung pag-present mo ng business. Imagine mo yan, nagpe-present ka ng business tapos ang dilim-dilim. 'Di ba? Yung instead na ma-inspire siya sa negosyo mo, natakot siya bigla 'di ba? Kaya naman dapat you should invest sa business mo. By the way, 300 to 1.5, pero alam niyo na 'yan, promote ko na Shopee, 'di ba? Shopee lang po, 200 plus lang plus shipping fee 500, meron ka na pong ring light na maganda. O, 'di ba? So ayan po ha, invest ka din po sa ganyan. Yan, of course, mga Dropbox, Telegram. Mentors, by the way, promote ko na lang din yung ating Telegram sa All Out. You have to maximize the Telegram. Dati hindi ko po siya masyadong na-appreciate kasi masanay ako sa Messenger. Pero ngayon talagang sobrang na-appreciate ko na yung Telegram. Imaginein mo yan, duplication business yung ginagawa natin dito. Alam mo ba, hindi ka nakakasend dito ng mga PowerPoint, hindi ka nakakasend ng video sa Messenger, pero lahat sa PowerPoint nagagawa mo. So ibig sabihin, darating ang time na magkakaroon ka ng leaders, magkakaroon ka ng mga talagang binibuild, ginaguide, saan mo kukunin yung mga presentations mo? Alam mo, mentors, everything is available sa ating all-out na Telegram. So maximize that one, be active sa Telegram po natin kasi meron din po kaming mga plinano na mga pakulo sa ating Telegram na someday manggugulat lang tayo ng mga cash giveaways dyan. Kaya maximize that Telegram, mentors. And at the same time, ito din, pagka may may Apple gadget ka, you can download Keynotes para po maka-open ka ng mga PowerPoint presentation para sa iPad mo. Ito din, mentors, dagdag ko din sa inyo, since you have already your mobile gadgets, we have to maximize it. Gawin nyo po, maximize nyo na rin na lahat ng mga pictures na kakailanganin nyo sa business, isave nyo na rin. Like example, yung mga pictures ng mga products, dapat may album ka nun. Pictures ng mga products. Meron ka din album dapat ng mga packages. Hindi na every time na may tinatanong ka, mens ganito. Ayan, so dapat nakapag-save ka na rin yan. Okay? Mga price list, lahat-lahat na. Tapos, at the same time, mentors, remind ko din po pala kayo na kung ano yung power ng ating I Am Team Lions Worldwide na team page. So, ang gawin nyo po dyan, lahat ng mga needs nyo, pag may mga needs kayo, like mga price list na ng, sabihin na natin, UAE. So, wag mo nang itanong sa mentor mo yung mga ganyan. Hanapin mo na lang po sa I Am Team Lions Worldwide. Kasi minsan baka busy yung mentor mo, natagalan ka pa, pero actually, pag nag-research ka, ang bilis lang, ilang clicks lang nandyan na agad. Pag wala talaga, saka ka na lang magtanong kay mentor mo. Pero ang point ko, magagawa mo yung negosyo ng even ikaw lang, ng mabilis, 'di ba? Mas mabibilis po yung yung inyong negosyo. So are you learning po, mga mentors? Pag learning po kayo, pa type 1 naman po.
Ayan. Thank you very much mga mentors. Okay, number 4. Anong kailangan mo gawin? You have to practice first. Ayan. So, syempre, pagka nagpe-present ka, kailangan, wait lang po Okay, nakiayo na. Yan, you have to practice first. Kailangan mag-practice ka din bago ka mag-present para at least yung pagkasunod-sunod ng the way ka mag-present, smooth din. So be familiarized sa pagkasunod-sunod ng slide mo. At the same time, i-edit mo yung mga slide. Example, na-save mo sa Telegram. Diba from the Telegram, duplication tayo eh. So minsan nakikita mo, ay dapat ko din pala ituro ito sa aking leaders. Ay ito yung Lions Worldwide na na IBP, meron din pala dito, pwede na ako mag-present. Syempre, before ka mag-present, all you have to do is to, of course, practice. Dapat pag-practicean mo kasi pag nag-practice ka, mas smooth mo siyang nagagawa sa negosyo, di ba? Practice makes everything eh. So, eto din, kailangan familiarize ka din sa pagsunod-sunod ng IBP slides mo. Eto din, mentor, tip ko din sa inyo, kasi ako, pag nagsisave ako ng slides ng IBP natin, ang ginagawa ko, nire-review ko muna. Tinitingnan ko yung pagkasunod-sunod, and at the same time, tinitingnan ko kung paano ko siya maipe-present. Example, pagpasok ng ganitong slide, anong sasabihin ko? Ayan. So in short, pag makita mo ay eto, mas maganda siguro uunahin ko to, ayan, pwede mo siyang ayusin nang nakadesign siya sa pagkasunod-sunod na kung saan mas maganda mo siyang nape-present. You can do that. Make it more personal. Okay? Then, eto din mga mentors. Kailangan sa pag-present din mga mentors, set ka din ng script. So dito sa mga even sa mga artista, kung mapapansin mo, they have that, yung tawag nila diyan idiot board, kasi binabasa na lang nila. Yan. Bakit mas maganda yan? Dapat meron ka din ganyan kasi para organized din yung the way ka magsabi. Hindi naman kailangan na every points, no? Every line talaga yung isang sentence din yung nakasulat mo. Pwede din points by points lang na hindi ka mawawala. Just like example sa akin kasi mentors, sobrang makakalimutin talaga ako. Sobra, as in, makakalimutin talaga ako. Kaya naman, nilalaklak ko na ngayon yung acai berry. So, napansin ko, konti na lang. Ayan. So, anyway, yung ginagawa ko po, mentor, meron akong small piece of paper. Nilalagay ko siya dito sa laptop. Hindi naman nakikita yan eh. Yan, nilalagay ko siya dyan para habang ko siya, nagpe-present ako or nagsasabi ako, lalo na nung nagsa-start ako, may key points ako. Pero hindi mo kailangan isulat yung lahat ng sentence. Yung tipong pag nakita mo yan, mawala ka man ng konti, pagka ganun mo, ay okay, eto na yung next kong sasabihin. Ganun siya. So, importante din yan. Have a script. So, mas maganda dapat ready ka, mentors, no? And ito din, after the presentation, kailangan meron ka din tinatawag na self-assessment. Example, nag-practice ka na, kailangan assess mo din yung self mo. Yan. So, kailangan i-check mo din yung self mo kung okay din ba yung pag-present mo. Kasi may mga times kasi nakakala natin okay na, pero hindi pa pala okay. So, dito, sometimes, ang ginagawa ng iba, like sa akin, ang way ko talaga na mag-practice ako, mentor, sa usually, sa buong bahay, nagsasalita ako ng mag-isa. Ayan, nagpa-practice ako. Tapos, even yung the way ko siya sasabihin, yung mga intro, pinagpa-practicean ko na siya kung paano ko siya sinusunod-sunod. Kasi minsan, di ba, dumadating sa point na pag hindi mo siya napapractice, ang tendency parang magsasabi ka, tapos parang dapat later ko na sabihin to, tapos na-shuffle na rattle na yung utak mo, hindi ka na nakakapagtuloy-tuloy ng negosyo. So, mas maganda smooth. Then after nyan, pag na-practice mo na siya, ka na rin, i-check mo rin yung sarili mo, i-assess mo siya. Like example, pwede kang mag-assess ng sarili mo, check mo yung self mo sa mirror. Ayan si Mentor Mitch na niya talaga yan na dati, nung nagpa-practice pa lang siya mag-present, nasa mirror, kinakausap niya yung sarili niya sa mirror. Ganyan. Actually, naranasan ko na rin yan eh, yung sa mirror. Diba? Nagpe-present sa mirror. Pero right now, ang sa akin, yung talagang ako na nag-start kasi new normal na ako pumasok sa business natin, ang ginagawa ko, Zoom. Ino-on ko yung cam sa Zoom, tapos nagpe-present ako. 'Di ba may time niya na hindi ka muna nag-share screen. So nakikita ko yung sarili ko. At first talaga, mentors, awkward din ako sa sarili ko. At first, yan, yung unang tingin ko parang ang awkward naman talaga. Parang hindi mo masabi kasi kausap mo sarili mo. Tapos minsan naman kausap mo itong camera, 'di ba? Pero masasanay ka din. Yun, so self-assessment. Ang pinakamaganda, alam niyo, mentor ko, sa Zoom, i-record mo. Habang nagpe-present ka, nagpa-practice ka, i-record mo. Then after niyan, balikan mo. Mas makikita mo yung sarili mo. Yan. Then after niyan, of course, pag nakapag-practice ka na, step 5, anong gawin mo?
Set a schedule. Sayang naman, mentors, kung yung pinagpapraktisan mo natatago sa baul. 'Di ba? Inaantay mo kung kailan lang magamit. Hindi yan for emergency. Talagang tool mo yan to get your goals. 'Di ba? So in short, kailangan you need to set a schedule ASAP. Kasi dyan ka gagaling. Gagaling ka, oo, sa pagpapractice mo in private. Pero always remember, mas mahahasa mo yung skills mo pag actual labanan na. Kaya naman, at the end of the day, pag nakatapos ka ng mag-practice ng presentation, set a schedule ASAP na ikaw yung mismo magtutok. Alam mo, mentors, ang pinaka nagustuhan ko pa, if you will be the one to set the schedule and ikaw yung nagtalk, yung hindi na mentor mo, ganito kasi yan eh. Iba yung victory na nagpa-pay in kayo na mentor mo ang nag-present. Kasi syempre, grabe, ang galing ng mentor ko. Talagang galing. Yes, nakapagpa-pay in ako ulit. Ganon, di ba? Pero iba yung victory na ikaw mismo yung nag-set ng schedule, ikaw nag-present, then after the presentation, ang galing-galing mo pa. Nakaka-build yun ng confidence, mentors. Kaya ngayon pa lang, no, kailangan maximize nyo na yan. Pag nakapag-practice kayo, set a schedule ASAP, then aralin mo. And magugulat ka. Kasi dumating ako sa point na nung nag-set ako ng schedule, ako na nag-present, ang napansin ko din may mga objections, may mga questions, may mga ganyan na hindi ko nasasagot. Pero later, habang paulit-ulit ko na pine-present yung negosyo, yung mga questions nila pala paulit-ulit din. Di ba? Yung objections nila paulit-ulit din. So it means to say, sa umpisa, pag hindi mo pa alam, be honest na hindi mo alam, isulat mo, balikan mo, aralin mo, then magugulat ka lahat ng objections, lahat ng questions, sa sobrang palagi ikaw nagsiset ng sarili mong schedules, ano nangyayari? Gumagaling ka. Kasi nga, nadaanan mo na yan, di ba? So anyway, ito yung tip natin, mentors. Before the schedule, ito na, magsa-start ka na. First, ito talaga pinakaunang gagawin mo. Know your audience background, okay? So kailangan alamin mo yung background ng inyong yung nakikinig sa iyo. Either big presentation man yan or one-on-one, kailangan alam mo yung background niya, location, kung saan siya, job niya or business experience, and at the same time, time zone. Nako, mentors, importante yung time zone. Bakit? Kasi baka nagsabi, okay, I'm available by 9 p.m. So ikaw naman, expect na 9 p.m. on Saturday. Ayan, excited na excited ko. Wow, grabe, 9 p.m. on Friday pala sabi. 9 p.m. daw ng Friday. So excited ka, hindi mo alam, Canada pala yun. No? So ang nangyari pala, yun? That Saturday, 9 a.m. in the Philippines. So in short, iba yung time zone. Kaya kailangan alamin mo din, make sure. Actually, dito nagkakaroon kami dito ng confusion with the Riyadh. Kasi may mga times kami na 6 p.m. Akala ko naman tuloy 6 p.m. So nakaset sa akin 6 p.m., 6 p.m. Yun pala, 6 p.m. RUT, meaning Riyadh time. In short, that's 11 p.m. in the Philippines. So kaya make sure yung time zone, lalo na pag nagsa-start ka na magkaroon ng mga international na mga market. Yan. So importante din pala yung location and background mo kasi nakaka-relate ka dyan. At the same time, nare-ready mo kung ano yung mga dapat mong sabihin sa kanya pang-connect. Number 2, be early. Dapat 30 minutes before the schedule, nandyan ka na. Preparation is everything. So kailangan dapat early ka. Mas early ka sa kanya. Kasi may mga experience din po kami mentors na nag-set tayo ng schedule 4 o'clock, tapos 3:45 pa lang nakapag-plug in na siya. Ikaw hindi ka pa ready, hindi ka pa nakapag-plug in. So ngayon, nag-leave na lang siya sa Zoom room. Bakit? Wala naman daw kasi tao. O, 'di ba? Naka-experience ba kayo ng ganun? Yung sinabi wala daw kasi tao. Yun, kasi nga hindi ka nakapag-set ahead. So dapat be early sa schedule natin. Preparation is everything. Proper preparation prevents sorry po. Wait lang. Yan. Proper preparation prevents poor performance, and failing to prepare is preparing to fail. So importante, dapat ikaw mismo, kailangan handa ka sa laban. Yan, number 6. Give them a warm welcome. Dapat sa pag-present dito, kailangan pag nag-start ka na, kailangan give them a warm welcome. So in short, ganito yan. Pag-start ng presentation, dapat naka-ano ka daw? Naka-smile. Show me your millionaire smile. Pakita nga, ang grabe ang pogi ni Mentor Neil. Sino pa? Mentor June, pa-smile nga. Yung millionaire smile mo.
Ay, grabe yan, no? Di ba? Parang nakaka-lighten talaga ng ano, no? Ng air pagka example, nagsasmile yung tao. Kasi pag nag-smile, ayan, no, si Mentor Norman, di ba? Nag-smile na rin. Ayan, pag nag-smile ka kasi, di ba? Anong nangyayari? If you're going to give out smile, anong nangyayari? Napapasmile din yung tao. So, ito yung talaga yung isa sa mga pinaka-warm na connection na pwede mong gawin, lalo na nagsa-start ka ng presentation mo. So, you need to smile. Lalo na, di ba, anong sinishare mo? Hope. Tapos, be genuine. Don't mind being perfect. Kasi minsan, pag masyado kang, kailangan dapat ganito ako, kailangan dapat ganito, ang nangyayari, nagiging stiff ka din, di ba? So, dapat, ano lang, be genuine. Then, ang goal mo lang is to build rapport. Right from the very start, kailangan, you have to build rapport, find a common ground. Parang ganito yan. Di ba? Like sa amin, sa Iloilo, parang ganito yan eh. Pagpunta namin sa Manila, pag may narinig kaming nag-iilonggo, parang, uy, Ilongga ka din, 'di ba? Happy na kami. Even sa abroad, 'di ba, parang kahit nagtutur-tour ka tapos may nagtatagalog, ay, kabayan, hindi naman kayo close, 'di ba? Pero parang happy ka na agad kasi nga may connection. 'Yun yung dapat mong gawin. Meron akong kilalang speaker na hindi talaga siya nagsa-start ng presentation niya pag hindi niya napangiti ang kanyang kausap. So dapat ikaw, ganun ka din, na dapat nagbi-build ka muna ng rapport, hindi na pag-open mo, okay, welcome to our business presentation, eto na po, ganun na agad, di ba? Kasi always remember, if you're going to build a connection, mas na-open agad yung ano, yung self nila. Kasi yung every tao kasi may tinatawag tayo na psychological wall. Ayan, may psychological wall yan. Na pag hindi mo na break yan, hindi ka nakakapasok sa kanya. Parang ganito lang yan. Meron kang tita, sobrang strict. Pero nakita mo ang linis ng bahay. Sinabihan mo lang, tita, grabe no, ang ganda ng ano ng bahay niyo, parang ano talaga, very organized. Bigla, sobrang strict pero biglang nag-smile. Siyempre, ako yan eh. Alam mo naman ako, ganito, ganyan. Ay, naku, tita, galing. O, di ba? Nakapag-connect ka. Yun yung goal mo. Lalo na ngayon, kailangan, at least dapat, ano ka, very warm ka. Kasi nasa online na lang po tayo. So, kailangan, ano mo yan, i-maximize mo yan. So, dapat more on not being stiff. Kailangan yung pagiging perfect mo. Mas more on mag-concentrate ka na makuha mo din yung kanyang kiliti. Ayun. And at the same time, appreciation is everything, no? You have to appreciate their time. Importante yan, lalo na yung mga ano natin, yung mga busy, sobrang busy. Talagang ano, appreciate mo yung time niya na very important yan, na nandito siya, kailangan pa-thank youhan mo yan. Kasi pag nakita niya na, ay grabe, appreciated niya yung time ko. At sabi nga na hindi niya daw sasayangin yung oras na meron ako because time is our most precious asset. Sige, makikinig ako sa kanya, 'di ba? So in short, dapat ikaw muna yung mag-give, 'di ba? Give ng warm welcome sa ating guest. Are you learning? Type 1 nga pag natututo. Ayun. Thank you, mentors. Okay, let's continue sa next natin. And ito pa, pag na-start mo ng ano, na-start mo na makapag-build ka ng rapport, eto na, pasok ka na sa tinatawag natin 5 minutes mind setting. Dito sa mind setting, this is really important. Yun nga sinabi ko kanina that every person has a psychological wall and kailangan ma-break mo yun. And once na-break mo yun, next mo naman i-break yung dating mind setting na meron siya. So dito, meron po tayo students and employees, business-minded, and of course, eto naman para sa lahat. So meron po tayong tatlong pang-break or mind setting na tinatawag na ginagamit sa business presentation natin. Pag students or employee, maganda din po gamitin yung ESBI. Ito po yung ano, the 4 quadrants ni Robert Kiyosaki, which is ito yung sa first and second quadrant na kumbaga sa left side, which is ito po yung no work no pay individual, meaning pag hindi talaga sila nagtrabaho, wala talagang kita. And usually kasi ang ganda lang ng ESBI kasi ang alam halos ng tao, trabaho lang or sabihin na natin yung self-employed, 'di ba? Yun lang yung alam ng tao. Halos yung alam. Bakit? Kasi ang mind setting sa atin, anak, mag-aral ka ng mabuti para pagka-graduate mo may maganda kang trabaho, 'di ba? Yun yung common mind setting. That's why ito talaga yung alam lang nila. Pero hindi sila mostly nai-introduce sa the right side of the quadrant, which is being a business owner and investor. And alam niyo po ba na pwede din pala silang maging ganyan. So na kung saan they will own the system and the system will work for them. Na darating ang time, pag na-activate yung leverage, darating ang time kahit natutulog ka, pwede kang kumikita. Di ba? So in short, ito yung isa sa mga pinakamagandang mind setting na pang-open mo para sa mga students and employees. Okay?
So meron din po tayo, ito yung pinaka-common na talagang ginagamit natin, which is the modern business. Na kung saan pag may maliit, kahit maliit yung capital mo, it would give you big income. One-time investment lang to, pero ang good news, lifetime benefits na po siya. No operational expenses din tayo and no territorial boundaries because ang gagamitin lang po natin is our internet. Maganda din po sa business natin kasi nga fast ROI po tayo dito. In short, mabilis yung return of investment. In short, balik puhunan. Meaning, pag mabilis yung balik ng puhunan, after nun, ano nang pinag-uusapan? Yung kita na agad. Kaya naman, napakagandang aralin yung negosyo na to because this is the wave of the future where everything is online. Aralin mo to because it would give you time and financial freedom. Napakaganda po ng business natin kasi nga, this is a pandemic-proof business. Imagine niyo yan, yung company natin, during pandemic, dumoble, trumiple ang kita ng company. Sumabay din ang kita ng mga distributors or naging part ng I Am Worldwide. Kaya naman napakagandang negosyo na kung saan very safe and healthy kasi pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang. And talagang booming po ito because what we offer is a necessity. Yan yung isa sa mga pinaka-solid talaga na pang mindset. Usually, bagay po ito sa mga business-minded, interesado sa business, mga negosyante, ayan. And actually, nagagamit na rin po natin sa lahat, no? Yan. And ito din, realization, ako, ang ano ko dito, more on, parang kumbaga, advance mo siyang mapakita sa kanya kung ano talaga yung reality. So, di ba, habang bata ka, marami kang oras, marami kang energy, yun nga lang, wala kang pera. Nung tumanda ka naman, may pera ka na nga, pero wala ka naman oras, at the same time, wala ka na ring energy. Di ba? Less energy ka na. Ito pa, pagdating ng old age, marami ka ng oras, marami ka ng pera, pero wala ka na talagang energy. Ang pinakamalungkot, marami dito na nagiging matanda na, wala ng time, wala ng pera, at wala pang energy. Kaya nakakalungkot. So dito, mas more on reality na pinapakita mo sa kanya na kailangan maximize niya yung time na meron siya. Di ba? Na maximize niya na habang bata, pwede na pala siyang kumita. So yun yun. So ito yung mindsetting na to mentor. This is very important. Kahit 5 minutes lang po ito, pero very important po ito. Kasi ito po yung time na napapaisip agad siya na oo nga no, yun. And after the mindsetting, dito na tayo papasok. Pasok muna yung company background. Ayan. So eto, dito ko, pinakita ko na sa inyo kanina to, no, na meron dito kahit brochure lang po, nakakapagpa-join na po talaga kasi nandito na lahat. The awards of the company owners, even yung background ng company na pag na-present mo na kung gaano kaganda yung company na meron tayo, at the same time, hindi lang po mukhang artista ang mga nagpe-present dito, even mga artista, no? Yan, sinasamahan ka. Kaya naman ang ganda talaga gawin yung negosyo. Dito, mentors, make sure na ma-build up mo ng sobra yung company background mo. So in short, gandahan mo din. I suggest gawa ka ng script, yung step by step. Pakinig ka sa mga mentors, pakinig ka sa mga speakers, tapos gawa ka ng magandang script ng flow ng inyong company background. Ng tipong pag napakinggan niya yung sinabi mo, talagang mapapasabi siya na wow, world-class business talaga to. Hindi ito basta-basta. Yun yung goal mo, mentor. Yan. Tapos dito ka na, pasok ka na sa Welcome to I Am Worldwide, which is the home of the hope, which stands for health, opportunity, prosperity for everyone. In short, para sa lahat. So dito start na po tayo sa health. Ayan. So eto na, promote mo na yung products natin. Mentors, dito pala sa products natin, eto talaga yung pinaka-tip ko sa inyo. Eto, sulat mo to sa notebook mo ngayon ha. Tip ko sa inyo, aside sa syempre, always remember this, na that facts will tell, but your story will sell. Facts will tell, but your testimony will sell talaga. So kaya ang kailangan mong gawin, aside sa normal script na meron ka about the business presentation, mas powerful yung business presentation pag meron kang personal testimony. Kung wala ka pa naman ding personal testimony, I suggest gather a lot of testimonies na magagamit mo sa business presentation mo. Bakit? The more personal, the more siyang mas maganda. Yun. Just like sa akin, pagka diabetic, lalo na nalaman ko na diabetic yung person na kinakausap namin, talagang mini-make sure ko na eto, madiscuss yung sa diabetes and even sa diabetes ng aking husband. Yun.
Kasi facts will tell, but your story will sell. Facts will tell, but your testimony will sell. Yan talaga. So, ayan. So, pag example, dapat mag-compile ka na rin ng sa diabetes, hypertension, cancer, may mga tumor. Ayan. So, lahat-lahat. Kasi para pag alam mo na yung background ng kausap mo, meron kang balang ilalabas. Yun. Ganun po siya. Are you learning, mga mentors? Type 1 pagka type 5. Sorry, 5 naman. Para ibang number naman. Yan, type 5 pag natuto ka. Yan, thank you very much, mentors. Then, of course, pagkatapos natin sa products, proceed ka na sa opportunity. Dito sa opportunity, papakita mo yung mga results ng mga top mentors natin. So, dito pwede ka mag-start sa, eto mga, di ba may mga mentors po tayo? Ang gagawin mo po, mentors, like mga results ng mga top mentors natin, isulat mo. So, akin actually, sinulat ko din siya. Ito siya, oh, ayan, sinulat ko siya. Yan. So, like example, dito sa kay Mentor Shirley May Sibulan, dapat alam mo yung background ni Mentor Shirley, di ba? She's a PUP graduate. Ano pa po si Mentor Shirley? Fresh graduate po siya, mahiyain at walang background sa business. Ayun. So, dapat sabihin mo yan, lalo na pag ang kausap mo, walang mahiyain, walang background sa business, sinasabi niya na hindi niya linya yan. So, eto, share mo din po ito. Then, after niyan, pasok mo yung success story ni Mentor Shirley. Alam niyo naman yung success story ni Mentor Shirley po, di ba? Na syempre, dito po sa business, she is the top one of the company. Nagkaroon po siya ng Ferrari, California, at the same time, the 25 million worth house and lot at may swimming pool pa yan sa likod. Alam niyo po ba yung isa sa mga pinakamagandang success story po ni Mentor Shirley? Yung napauwi niya po, yung mama niya na OFW na nurse sa Pilipinas. At nabigyan at napapatravel niya, nabibili niya yung mga gusto ng kanyang mama. In short, nabigyan niya ng early retirement yung mama niya. So in short, pag may kakilala po kayo na na anak ng OFW, dapat dito nyo diinan yung story. Kasi po, pagdating sa presentation kasi, ganito yung mangyayari. Hindi ko alam kung ganun kayo, pero ganito talaga ako. After the presentation, hindi ko naman din talaga naintindihan lahat. Kasi it's my first time para mapakinggan yung marketing plan. Hindi pa nga ako na IDBP, di ba? So in short, ang alam ko lang kikita ako, pero hindi ko talaga solid alam yung business talaga itself. Ano yung nababaon mo dyan? Yung nakaka-relate ka kasi sa nagkaroon ng resulta, 'di ba? So in short, make sure dito, mentors, dapat alam mo yung mga background ng mga mentors natin. Kasi ito yung reason kung bakit nandito sila sa slides na po-post natin. Hindi lang para mag-post ng mere results, pero para mapakita para makapag-connect ka sa kausap mo. So importante po 'yan. Ito naman po, mentors, para naman sa mga single mom. Ayan, highlight mo dito kay, wait lang. Hindi talaga nakikisama yung slide ko, mentors. Pasensya ha. Ayan, dito, kay Mentor Kat. Mentor Kat Policarpio, single mom, at the same time, si Mentor Kat po, yung mga kakilala nyo, pag example, yung kausap nyo, may utang, no? Very good talaga na example din si Mentor Kat because she started with this business na kung saan may utang po siya. And sa kanyang pagtatrabaho, almost more than 8 years na talagang wino-workout niya na mabayaran yung utang niya pero hindi niya nagawa. Alam niyo po ba sa business natin, 5 to 6 months lang nagawa niya pong baya. Sabi ko na sa inyo, hindi nakikinig yung aking yung aking PowerPoint. May sariling utak, nagmo-move. Yan, 5 to 6 months lang nabayaran niya na yung niya, yung utang niya. Right now, she is financially free. At the same time, she is one of our top millionaires, no? And at the same time, nagkaroon po siya na dito ng ng sports car sa business natin, nakapag-travel. At the same time, ngayon, hindi po updated yung slide na to. Meron na rin po siyang house and lot. Well, in fact, kapitbahay po sila ni Mentor Shirley. 'Di ba? Ang galing na hindi naging hadlang sa kanya yung kanyang utang. So imagine mo 'yan, kung may kausap ka na may utang, mabubuhayan talaga ng pag-asa. 'Di ba? Makaka-relate kasi siya dito eh. Yung tipong may utang siya tapos tinatakbuhan niya na lang, takot na siya sa utang niya. Eto, ngayon, pakita mo ito. Makaka-relate siya dito, mai-inspire siya dito. 'Di ba? So yun po yung gawin nyo. Yung mga ganitong testimony kasi, makakatulong kasi ito para makapag-inspire sa mga tao. So in short, through this,
makakapag-connect ka sa kanila and makaka-effectively present ka po once na familiarize mo po ito. So isulat mo po siya. Eto, Mentor Cecilia Rason. Si Mentor Cecilia Rason, she is 68 years old. Di ba? 68 years old. So, pero yung mga taong makakikilala mo, sasabihin na parang wala na akong chance na gawin yung negosyo na yan. Tanda ko na para gawin yung negosyo na yan. Eto, pakita mo po si Mentor Cecilia Rason. So, senior citizen na, di ba? Pero nagagawa yung business. And take note, ito pang pinakamaganda. Isa sa mga testimony po ni Mentor Cecilia, aside sa maganda ang kita na kinita niya dito sa business natin, ano po siya, at 68 years old, wala po siyang maintenance. Di ba? Ang maintenance niya lang po, barley. Sobrang lakas niya, pero barley lang po ang kanyang mini-maintain. Grabe. Yan, pwede niyong gamitin yan. Ito din po, mentor. Wait lang po. Yan, Mentor Aryan. Si Mentor Aryan naman po, Mentor Aryan Fernandez, she is a wife of, wife of a seaman, no? Usually kasi pagka example may mga seafarers naman kayo nakausap, ito naman yung gamitin nyo na slide. Kasi may 2 points ako dito na palagi kong ginagamit. Usually kasi pag sinasabi nila pag seaman, syempre wife ng seaman yan, napupundar nila yan dahil sa pagsisiman, di ba? So yun yung isa sa mga ginagamit ko. Hina-highlight ko talaga palagi mentors na lahat ng ito napundar because of I am worldwide. Yan, isa yan. And at the same time, isa sa mga story pa talaga na very inspiring sa kanila, yung nag-push talaga sa kanila na mas gawin yung negosyo natin. Kasi dumating po sa point na may sakit yung anak nila, nasa hospital, pero kailangang umalis ng husband. Bakit? Kasi kailangang sumakay sa barko. 'Di ba? Yun yung nakakalungkot, yung time mo sa family. Kaya naman talagang winwork out nila to, and ngayon magkasama po sila na ginagawa yung I Am Worldwide na business, at bines pa sila ng napakagandang buhay, nakasama nila yung pamilya nila. So in short, mentors, ayan, kailangan maging familiar po tayo sa mga background ng ating mentors. Ito din po, our mentor Marlon Santos, the husband of Mentor Mitch, which is grabe, sobrang inspiring, nakakahanga talaga kasi high school graduate lang po siya. So in short, pag sa may mga kakilala naman kayo na para mas makarelate siya, no, na yung background niya, hindi siya nakapag-graduate, ito pakita mo si Mentor Marlon. Sobrang inspiring, 'di ba? Na instead na maging victim, but still ang ginawa niya, naging victorious po siya sa buhay. Kinarir niya yung negosyo. Ngayon, he is the youngest millionaire maker of the company, and at the same time, ito na po yung nangyari sa buhay niya. Yan. So mas maganda, mapaganda mo po yung kwento ng bawat mentors natin pag ikaw mismo nag-personal research ka din po, at the same time, uma-attend ka ng iba-ibang mga IBPs ng ating mga mentors. Okay? So, yan. Pag natapos mo na pong ipakita, ayan, yung mga ating, of course, very inspiring mentors. Ito na yung prosperity. Paano naman sila kikita sa business? So, we have ito, mga executive packages natin and associate package. Dito sa prosperity program, ang pinaka-importanting i-highlight mo talaga dito, of course, ang packages, ang ating sa compensation plan, yung direct referral, sales match, give me 5 just for you. Winner ka na nga dyan po di ba? So diinan mo ng talagang maganda yung ating give me 5 and just for you, kasi yan po yung fast ROI system natin, kasi lahat naman po ng presentation po natin, sa lahat po niyan, hindi niya naman din madadigest lahat yan, pero as much as possible, diinan mo yung pinaka-importanting points talaga. Ayan. So, dapat dito sa pag-present din sa business, para mas madiinan mo, practice mo na rin, dagdag ko na lang din yung rising and falling ng the way ka magsalita. 'Di ba? Kasi pagka medyo, parang monotonous lang, parang ganun lang, parang by the way, ito po yung ito po ang mga packages natin, executive package, associate package po natin, tapos ito po yung natin, direct referral, tapos sales match po, tapos ganito. 'Di ba? Iba talaga yung impact ng, at ito pa. 'Di ba? Yung timong, ito pa. Ito isa sa mga nagustuhan ko kay Mentor Axel ko to na kalimutan mo na ang lahat. Huwag mo lang kalimutan ang just for you. Di ba? Yung ganun. Yung tipong, ay, kalimutan na daw lahat. Ito lang, ay, ano kaya to? Di ba? Dapat may mga ganun ka. So, i-practice mo din yan. Kaya naman, mentors, all the more na nagpa-practice ka, mapapansin mo, mas magagawa mo siya. So, in short, nabibigyan mo ng diin, di ba? Nabibigyan mo kasi siya ng diin. Dito, pagdating mo sa Just For You, eto pa! Imagine mo yan, 3 days lang, joining I Am, nag-ROI na agad siya. Di ba?
In short, nakaka-highlight mo siya. So, ganun po, mentors. Are you learning? Are you learning ba mga mentor? May nakakuha naman ba kayo sa akin? Type nga 1 pag nandyan pa kayo. Ayun. At least nakikita ko naman, no, natututo tayo. Yan. And of course, eto na, the realization. Ito na yung pang finale mo, the realization. Dito, quotes versus mga deepest why, importante to. Maganda mag-compile ka din ng magagandang quotes versus and mga deepest why. Yung tipong hugot, yung tipong after the presentation, mapapaisip talaga sila. Always remember na sa presentation, you have to start with a power opening. Dapat bang. So in short, practicein mo yung yung intro mo. Dapat gandahan mo na una pa lang. Kasi parang ganito yan. Wala akong pakialam. Parang ganun lang yan. Tapos biglang, uy, ang ganda ng mga sinasabi niya. Nakinig ka, 'di ba? O, nakinig na siya. Ngayon, nakikinig na siya. Tinapos mo pa sa napakalupit na realization. Napaganon siya tuloy. Oo nga, no. Mag-join na ako. O, di ba? Dapat ganon. So, in short, dapat start with an impact and end with a bang. Dapat ganon tayo. So, quotes versus and deepest why. So, yung palagi nating ginagamit, ito, the bitter truth, yung according to Uhuru Kenyatta, the 4th president of Kenya, that if you really love your children, get a business, not a job, because when you die, your children cannot inherit your job. In fact, ano daw, pag namatay ka, i-replace ka lang. Di ba? So, ganun siya. So, ito, isa sa mga pinakamaganda din to the bitter truth. Ito, hina-highlight kasi yung yung business kasi dito. And dito, ito pa, the biggest risk is not taking any risk in a world that changing really quickly. Para naman ito sa mga takot mag-risk. Diba? The only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Ito yung parang sinasabi mo sa kanya, pwede mong sabayan pa to eh. Pwede mong sabayan na always remember, walang taong yumaman na hindi nag-risk. Walang taong yumaman na hindi nag-try. Gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, why not subukan mo? Oh, dapat may mga bang, dapat may mga ganun ka na pang ending. If you never tried, how will you ever know if there's a chance? O, di ba? Pag hindi mo susubukan, hindi mo malalaman yung isang bagay kung maganda pag hindi mo susubukan, 'di ba? Mga ganoon. So dapat at least mag-practice ka. Pag mo din i-organize mo siya sa utak mo. Mas maganda kasi na ma-plot mo rin siya sa utak mo. And isa din to sa mga favorite ko po talaga, Ecclesiastes 11:4, if you wait until the wind and the weather are just right, you will never plant anything and never harvest anything. There's never a better time to start doing what God meant for you to do than right now. Go for it and be blessed. Sometimes, yung next niyan na-memorize ko na, no? Sometimes, it's the smallest decision that can change your life forever. Bang! Di ba? Yung parang ganon. So, dapat may impact, may diin yung ending mo. So, mentor, share ko lang po sa inyo. Ito, favorite ko talaga tong Ecclesiastes 11:4. Alam mo po bakit? Yung isang just for you ko, yung gold ko, ito po yung pang-ending ko sa kanya. Alam mo, after pa nung presentation, screenshot ko, sinend ko sa kanya. Sabi niya, parang hindi na sana ako magjo-join, pero sige sis, mag-gold na ako. Ayun, nag-just for you ako. O, di ba? In short, mentors, importante yan. Yan. So, kasi yun yung mga napapaisip sila eh. So, kailangan mag-live ka ng ganyan sa kanila. So, ayan. So, anyway, I hope na talagang mas talagang after nito, magiging confident and ready na po kayo na i-build yung inyong pag-umpisa ng pag-build ng solid team nyo. Yan. Ito yung parang, kumbaga, step natin for greatness. So, always remember, practice makes, hindi perfect, but permanent. So, in short, practice. Merong isang magaling sa gym, tapos nanalo siya ng gold. Hindi po yun si Idilyn, pero tinanong siya, what is your secret? Sabi niya, I have 3 secrets. Number 1, practice. Number 2, practice. And number 3, practice. Yun pala yung sikreto para gumaling ka daw. Practice, and practice. So, you don't have to be great to start. Huwag masyadong perfectionist, but you have to start to be great. 'Di ba? Kailangan mong magsimula kasi pag hindi mo sisimulan, walang mangyayari sa iyo. So anyway, mentors, wow! Tapos na po tayo sa ating mentoring. I hope natuto po kayo. Ito lang po yung aking challenge sa inyo right after this presentation. Wait lang po. Permission to mute all of you lang po. Lugin mo yun, Ben. Mag-press back.
Ayan, permission to mute all of you lang po. Ayan, tapos na po tayo sa ating mentoring. I hope natuto po kayo and I hope naka-gather po kayo ng enough courage na this time uumpisahan ko na yung pagiging malupit ko. Ito na ang umpisa ng aking pagiging alamat. Wow, grabe no? Oh, totoo, seryoso. Dapat ito na yung dapat pag-umpisa ng pag-create mo ng history mo sa business na to. Kaya kailangan start ka na ngayon pa lang as early as now. Hindi dito pinag-uusapan kung gaano ka katanda or gaano ka kabata sa business na to. Ang pinag-uusapan dito, gaano ka bold enough to take the first step for greatness. So, challenge ko po sa inyo that right after this, ang dami pong magiging sobrang galing na mga taga-present sa negosyo natin. Sobrang gagaling na mga speakers. Alam ko, lahat ng magagaling na speakers galing sa Team All Out. Yan na talaga. I declare it by faith. Sabihin mo yan sa sarili mo, I am the best speaker in the world. Ayan. Sabihin mo dapat yan ngayon. O, sige nga, mag-unmute nga kayo. Sabihin nyo, I am the best speaker in the world. Go. Declare mo. I am the best speaker in the world. Yay! I am the best speaker in the world. Amen. Amen. And the best speaker in the world. Amen. Ayan. Pagkakamedyante pala kayo, mentor mag-present, pero okay. Okay, so anyway, mentors, congratulations sa ating mga best speaker na papanganak sa Team All Out. With that, congratulations. God bless. My name po is Mentor Shin Viong. I am a lion, I am all out, and I am worldwide. To God be the glory, mentors. God Welcome po tayo lahat mga mentors. Mag-picture tayo. Application time, ha? Wait lang, i-mute ko lang kayo. Bakit nang ingay nyo? May mga nagsisigawan. Alright. Yan, on cam na po, mentors. To God be the glory. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun. Save ko lang po. Hold on, mentors. May ano pala. May ano pa, page 2. Hold on. Baka nasa page 2 ka. Kapit lang. To God be the glory. 1, 2, 3. Yan. Mentors. Yun. Okay. Roar naman po tayo. Roar, roar, roar. Roar. Bold and strong. Like a lion. 1, 2, 3. Okay ka. Wait lang. Kapit lang mga mentors. Baka nasa page 2 ka. So, wait lang. Roar. 1, 2, 3. Yun. Thank you very much mga mentors. Congratulations. The best speaker in the world. God bless us all. Bye-bye everyone. Thank you, Mentor Shi. Thank you, Mentor. God bless us all. God bless everyone. Amen. God bless everyone.